And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga po ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kababayan. Pilipinas hinding-hindi titiklop mga kapatid sa arrest order na sinasabi ng bansang China dyan sa may WPS. Kasi nga ba naman mga kababayan, bakit tayo matatakot dyan sa arrest order na sinasabi ng China na ipapatupad sa buwan ng Hunyo? Samantalang nasa loob lang naman tayo ng ating teritoryo mga kapatid na pilit nilang inaagaw sa atin. 'Di ba? Walang dapat ikatakot ang ating mga kababayang mangingisda, no, sa pagpasok nila diyan sa West Philippine Sea dahil nasa tama po tayo, no? Teritoryo natin 'yan at walang jurisdiction diyan ang bansang China. At 'yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito. China has no sovereignty in the high seas and therefore has no right to arrest, detain, or expel any person in the South China Sea high seas without trial. Walang karapatan ng China na magpatupad ng regulasyon sa exclusive economic zone ng Pilipinas at mga kalapit na bansa. Oh, 'di ba? Klaro. Wala talaga silang karapatan mga kababayan. Kaya nga tinatawag na exclusive economic zone 'yan dahil naka-specific po 'yan, no, sa particular na bansa na 'yan, no. Tulad sa atin, yung WPS na 'yan, no? Yan yung tinatawag natin mga kapatid na exclusive parte ng ating exclusive economic zone. Therefore, walang kapangyarihan ang China dyan. Wala silang kapangyarihang magpatupad ng kahit anong polisiya ng kanilang bansa mga kapatid sa loob ng ating exclusive economic zone or maging sa exclusive economic zone ng iba pang mga bansa. 'Di ba? Kanya nga lang itong China mga kababayan, sobrang ganid nila. Nag-feeling harian dito sa Asia itong bansang China mga kapatid. 'Di ba? Yung feeling nila sila yung mas nakakataas sa lahat ng bansa dito sa buong Asia, no? Dahil sila yung may pinakamalaking naval base di umano, no? At malaki din yung kanilang bansa at marami silang kasundaluhan. 'Di ba? Ngayon ang ginagawa nila mga kababayan, no, binubuli nila yung mga maliliit na bansa katulad natin. Pero mga kapatid, no, wala pong nasusulat sa Asia na China ang big boss ng mga maliliit na bansa dito, no. Therefore, hindi natin kailangang sumaludo sa bansang China mga kababayan. 'Di ba? Hindi natin kailangang gawin, no, na kumbaga, hindi natin kailangan silang kilalanin na big boss natin or hari ng Asia dahil wala pong ganun, no? Kaya yung mga pinapatupad nilang mga batas-batas dyan mga kababayan, applicable lang po yan sa loob ng kanilang jurisdiction. At hindi po tayo kasali dyan. Wala tayong dapat ikatakot, no, kung sakali mang susubukan tayong aristuhin ng bansang China dahil nasa loob lang po tayo ng ating exclusive economic zone. Exclusive nga, 'di ba? Ang mahirap dito sa mga incheck mga kababayan, no, napakabobo, no? Walang tawag nito. Wala silang sentido komon. From the word exclusive na nga mga kapatid hindi pa nila maintindihan. 'Di ba? Patuloy pa rin sila sa kanilang pagiging ganid at pagiging sugapa, mga kababayan. Tuloy. Ito ang opisyal na pahayag ng National Task Force West Philippine Sea kasunod ng kautusan ng China na arestuhin ang mga papasok sa kanilang mga inaangking teritoryo. Base rin sa inilabas na bagong regulasyon ng China, maaari nilang ikulong ng 30 hanggang 60 araw nang walang paglilitis. Ayon sa tagapagsalita nito na siya ring National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi titiklop ang Pilipinas sa bagong regulasyong ito. Aniya, walang sovereign rights ang China dito at paglabag ito sa international law, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at UN Charter. Ito kasi mga inchik mga kababayan, ano? Parang uneducated na mga tao no? Hindi nila kinikilala yung international law, 'di ba? Wala silang kinukonsider na ganun mga kapatid. Ang sa kanila lang diyan,
no? Dinadaan nila sa pagiging malaking bansa yung mga maliliit na bansa, no? Binubuli nila porket malaki sila. 'Di ba? Hindi nila ina-apply yung batas, yung pang-international na batas. Kung kaya't ganito ngayon yung kanilang pinagagawa mga kababayan sa atin. 'Di ba? And siguro mga kapatid, ito na rin talaga yung resulta, no? Doon sa pinagagawa ni former President Duterte sa nung kapanahunan niya, nung nanunungkulan siya ng 6 na taon bilang presidente ng Pilipinas. Pinakita niya kasi sa bansang China mga kababayan, no, na mga alipin ang mga Pilipino. Kung kaya't para sa bansang China mga kapatid, tayo'y isang alipin lamang at wala tayong karapatang pumalag sa kahit anumang gawin nila diyan sa ating mga teritoryo. 'Di ba? Pinakita kasi nila na mukhang alipin lang ang mga Pilipino eh. No? Takot ang mga Pilipino sa gera, takot ang mga Pilipino sa kahit anumang delikadong hakbang na posibleng gawin ng China sa atin. 'Di ba? Ganon yung picture na pinakita ni former president sa bansang China mga kapatid. Kung kaya't itong bansang China wala na talagang respeto sa ating mga teritoryo. Aangkinin nila kung ano yung gusto nilang angkinin. Kasi nga mga kababayan, noong kapanahunan ni Digong, ganon yung imahe ng Pilipinas na kanyang pinapakita doon. Biruin mo, imbis na siya yung manguna, no, na ipaglaban yung ating teritoryo, siya pa yung pinakaduwag sa lahat mga kapatid. Kung sino pa yung presidente, siya pa yung pinakaduwag. No? At iniimpluwensyahan pa niya tayo sa kanyang kaduwagan. 'Di ba? Matapang lang siya pag kapwa Pilipino niya ang kaharap niya, pero pag mga inchik na mga kababayan, no? Para siyang asong ulol mga kapatid na tali sa liig ng mga inchik. 'Di ba? Ganon. Kung kaya ito na yung resulta mga kababayan. Kahit sinong mga eksperto ang tanungin nyo, isa lang sinasabi nila mga kapatid, ito na yung resulta ng pinaggagawa ni former President Duterte noong kapanahunan niya na siya po ay nanunungkulan bilang presidente. 'Di ba? Hinubaran niya ang Pilipinas eh. Yung pananggalang natin, which is yung Amerika, tinaboy niya. Oh. Ngayon, naging defenseless ang bansang Pilipinas. Tapos sasabihin niya, anong laban daw natin sa bansang China, mga kapatid. Oh. Kaya itong China, mga kababayan, wala nang respeto sa mga Pilipino. Tingnan nyo nga, mga kapatid. No? Ginagawa tayong tambakan ng mga shabu na galing China. Di ba? Ginagawa tayong tawag nito, gatasan ng bansang China. Lahat ng produkto nila, kahit mga paltik na mga produkto, mga kababayan, nandito na sa loob ng Pilipinas. No? Kahit mga low class na mga produkto nila, pinapasok nila dito dahil alam nila walang magagawa ang Pinoy. No? Sinakop nila ang ating merkado, mga kapatid. Nang sa ganon, wala na tayong ibang option na pwedeng puntahan. Tingnan nyo sa mga palengke, mga kababayan, no? Sa kahit saan kayo umikot dito sa mga mall ng Pilipinas o mapalengke man yan, mapadivisoria man yan, lahat yan, mga kapatid, made in China. No? Hindi sila nag-iisip na dahil dyan sa kanilang pagiging ganid, pwede rin natin silang baliktarin sa pamamagitan, mga kapatid, ng pagsasara ng Pilipinas ng ating pinto, no, sa mga produkto ng bansang China. 'Di ba? Malaking kawalan 'yan sa bansang China, mga kababayan. Oh, kaya nga nanggagalaiti sila ngayon eh. Dahil unti-unti na, no, na humihina yung impluwensya nila dahil nga si Marcos, no, yung ating presidente, nag-i-entertain na ngayon ng mga taga-western country, mga kababayan. No? Lahat ng biyahe ni PBBM, mga kapatid, no? Bandang Europe talaga. Ni minsan hindi siya pumunta ng China. Pumunta naman pero walang mga investment siguro na pag-usapan, 'di ba? Lahat ng mga iniimbita ng ating pangulo ngayon na mga investors, mga kababayan, galing po sa galing po sa western part, no? Doon siya pumupunta ng nangaakay ng mga negosyanteng mamumuhunan dito. Nung kapanahunan ni Digong, mga kapatid, no? Puro mga taga-China yung inaakay niya dito. 'Di ba? Yun. Ngayon hindi na ganon. Kaya itong bansang China nababahala. Dahil nga malaki din kasi ang market share ng bansang China
dito sa ating bansa. Oh. Ngayon, pag natauhan ng ang Pilipinas at hindi natangkilikin yung kanilang produkto, wala. Patay na rin yung bansang China, mga kababayan. Kaya wag talaga silang paluko-loko sa mga Pilipino. 'Di ba? Nasa atin pa rin yung huling desisyon. Oh. Wag talaga silang paluko-loko, mga kapatid. Dahil pwede nating pabagsakin yung kanilang ekonomiya sa pamamagitan lamang ng pagban ng kanilang mga produkto. Tuloy. These regulations cannot apply to the exclusive economic zone of coastal states like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, or the Philippines, or any other country for that matter. Alam niyo, mga kababayan, no, tulad nga nung sabi ko sa inyo, Pilipinas lang ang hindi pumapalag sa bansang China. Yung mga Vietnam, Malaysia, nako, mga kapatid, pinapalagan nila ang bansang China. 'Di ba? Tayo lang yung binubuli ng China ng ganito kalupit, mga kababayan, dahil nakikita kasi ng China na hindi tayo pumapalag. Gaya ng sabi ko sa inyo nakaraan, mga kababayan, sana gumawa na tayo ng mga man-made islands diyan, or di kaya paupahan natin sa mga kaalyado nating bansa yung mga man-made islands diyan para lagyan nila ng kanilang mga military base. 'Di ba? Nang sa ganun, mga kababayan, matitinag itong bansang China. Yung mga isla na yan, yung mga kiniklaim ng bansang China na yan, tayuan natin ng mga military base yan. Oh. Mai-intimidate na yung China, mga kababayan. Oh, ano tong ginagawa ng Pilipinas? 'Di ba? And hopefully, mga kapatid, madadagdagan pa yung mga tawag nito, mga base ng bansang Amerika dito sa loob ng ating bansa. Darating ang panahon, mga kapatid, na itong China, kung sakali mang hindi talaga nila mapigilan si President Marcos sa kanyang mga plano para sa ating bansa, mga kapatid, dahil alam naman natin ang ating mahal na Pangulo ay hindi pro-China, no? Pagdating ng panahon, mga kababayan, itong China matatauhan yan, o sige, no? Baka sila na mismo magkukonsid dyan, na sige, hindi na kami manggugulo sa West Philippine Sea na yan. Bibigyan na namin sa inyo yan. Basta wag nyo namang tanggihan yung aming mga produkto. 'Di ba? Dahil dying, no? Dying ang ekonomiya ng China, mga kapatid. At kailangan nila, no, ang merkado ng Pilipinas para ma-sustain, no, yung pangangailangan ng kanilang bansa. Dahil isa tayo or baka tayo ang pinakamalaking consumers, no, sa mga China products. Oh. Kaya itong ating mahal na Pangulo, mga kababayan, tuloy-tuloy siya sa kanyang mga ginagawa ngayon. Dahil siguro nakikita na rin ni President Marcos, itong China, ganito lang to ngayon. Pero pag tuluyan ng lumakas dito, no, ang impluwensya ng mga taga-Western country, at tuluyan ng magsidagsaan dito yung mga negosyante galing dito sa mga Western country na ito, itong China matatauhan dito pagdating ng araw. At alam nyo ba, mga kababayan, kung anong pumipigil dyan sa mga negosyante na yan? Dahil sa ating constitution kasi ngayon, mga kapatid, hindi sila pwedeng magmamay-ari dito ng mga kalupaan. Di ba? Hindi sila pwedeng bumili dito ng mga ari-arian nila na kung saan mas makakalesen sila, no, sa kanilang mga gastos. 'Di ba? Kasi ngayon kailangan pag namuhunan sila dito, mga kababayan, no, bukod doon sa puhunan sa kanilang negosyo, kailangan din nilang mangupahan pa, no? Samantalang sa ibang bansa, mga kapatid, binibigyan sila ng karapatan, no, na bumili ng mga lupa para tayuan ng kanilang mga factory, ng kanilang kahit anong mga negosyo diyan. Samantalang tayo, mga kababayan, sobrang higpit natin, no? Sobrang higpit natin, pero nakakalusot itong mga Chinese. Tingnan nyo na lang yan sa Bamban, mga kapatid, no? Nakakapagtayo sila diyan ng napakalaking nila, mga buildings diyan. Tapos ginagawa nilang pugad ng mga puganting mga inchik. Oh. Ginigisa tayo ng China sa sarili nating mantika. Nagtatayo sila ng kahit anong illegal nilang mga negosyo dito. Tapos, yung mga Pilipino din, yung kanilang mga ginagawang parokyano.
Tayo namang mga Pilipino, tangkilik tayo ng kahit ano-ano mga bagay na mga produkto na kanilang ginagawa dyan sa Pogo, no? Without knowing, mga kapatid, no? Na ginagago na pala tayo nitong mga inchik na ito. Di ba? Wala eh. Pero pag itong ating constitution, mga kapatid, pag naisulong yung tsa-tsa na yan at nabago na, no? Nagkaroon na ng provision dito yung mga foreign investors, di ba? Nagkaroon sila ng pagkakataong mamili ng mga lupa para pagtayuan ng kanilang mga negosyo, di ba? Dadami ang trabaho, mga kababayan. Yan 'yun. Ngayon itong China, malakas lang sila, no? Sobrang yabang nila, sobrang ganid nila dahil alam nila wala pa tayo sa punto na ganun. Pero once na yan, tsa-tsa na yan, mga kababayan, na aprubahan yan, napakalaking ginhawa po niyan, mga kapatid, para sa ating bansa. Kanya nga lang, kinokontra yan ngayon sa kampo nila Duterte. Binabaliktad nila yung katotohanan. No, ginagawa nila ng kwento, mga kapatid, na yan tsa-tsa di umano na yan. Ang purpose daw niyan para palawigin ang termino ng ating presidente, no, na si President Marcos. Ganon yung ginagawa nila, mga kababayan. Dahil alam nila mga uto-uto ang mga Pilipino, mga kapatid. 'Di ba? Alam kasi nila na madaling lukohin ang mga Pilipino. Tulad yan ngayon. Laging kumbaga bini-brainwash nila ang mga supporters nila na, oy, wag niyong suportahan yan, tsa-tsa na yan. 'Di ba? Dahil ang purpose niyan para palawigin yung termino ni Marcos. Hindi nila alam, mga kababayan, no? Hindi nila alam na ang purpose niyan para magkaroon tayo dito ng mas maraming investors, no? Para maibsan yung kahirapan, mga kapatid. Kasi pag marami nang mamumuhunan dito sa bansa, mas maraming trabaho. Ganun yun eh. Kanya nga lang, ang agenda nila Duterte is panatiliin ang China, no, ang impluwensya ng China dito sa bansang Pilipinas. Gusto kasi nila, mga kababayan, no, na matalian muli sa liig ang bansang Pilipinas ng bansang China, kung kaya't gigil na gigil silang agawin ang pwesto ni President Marcos at kung ano-ano na lang paninira yung kanilang ginagawa ngayon para lang, mga kapatid, sa interes ng bansang China. Ganun po yun. Tuloy. Malinaw na sa 2016 arbitral ruling ng UNCLOS, pinawalang bisa ang claim ng China sa buong South China Sea. Kaya di ba? Pinawalang bisa ang claim ng China sa buong South China Sea. Pero anong sabi ni Duterte niyan noon? Kaya nga daw South China Sea ang tawag diyan eh. Dahil sa China yan eh. Di ba? Abogado pa si Digong yan, mga kapatid, ha? Hindi matanggap ng China yan, mga kababayan. No. Na sinabi sa kanila ng International Court na wala kayong kapangyarihan dyan. Pinapawalang bisa na namin, no, yung mga kung ano-ano mang meron kayo dyan sa South China Sea. Hindi na matanggap yan, mga kapatid. 'Di ba? Well, hindi naman tayo nangingialam diyan eh kung ano man yung sinabi ng International Court diyan eh. Ang sa atin lang naman diyan, wag lang nilang idamay yung ating teritoryo, wag lang nilang pagkainteresan yung ating teritoryo. 'Di ba? Yan lang naman ang pinaglalaban natin. Kung sakali mang mga kababayan, kung sakali mang tigilan na tayo ng China diyan sa West Philippine Sea, wala naman tayong magiging problema sa kanila eh. No? Ang pinag-ugatan lang naman ng problema ngayon dito, mga kapatid, yung pagiging ganid nila, mga kababayan, na yung mga teritoryo natin inaangkin nila, no? At inaalipusta pa nila tayo, mga kapatid. Binubuli pa nila tayo. Yun talaga yung number one issue dyan. At ngayon, mga kababayan, pinapasok na rin nila yung ating politika dito. Tulad niya, ni Alice Goo, mga kapatid. Questionable talaga yung babae na yan, mga kababayan. Binababoy talaga ng bansang China, mga kapatid, ang Pilipinas. Yun lang po yung klaro dyan. At kahit kailan, hindi ko talaga sasabihin na kaibigan ang China.
dahil sa kanilang ginagawa ngayon mga kababayan, no? Hindi po ito pagiging hindi pakikipagkaibigan tong ginagawa nila. Pang-aabuso po ito mga kapatid. No? Yan yung ginagawa ng bansang China sa atin ngayon. Tuloy. Kaya walang karapatang magpatupad ng batas ang Chinese Coast Guard sa EEZ ng ibang bansa. Ayon kay ADG Malaya, malinaw na pananakot at magpapalala lamang ng tensyon sa South China Sea ang bagong hakbang na ito. Kaya sabi ko sa iyo mga babayan, tayo lang yung ginaganyan ng China. Yung ibang bansa, mga kapatid, hindi kayang ganyanin ng China, hindi kayang bulihin ng bansang China. No? Tulad ng Malaysia, Vietnam, at Indonesia. Hindi kayang bulihin ng bansang China yan, mga kapatid. Dahil yung mga bansa na yan, nakilala na kasi ng China na lumalaban sa kanya. Samantalang tayo, mga kababayan, ginawa tayong kawawa ni former President Duterte nung kapanahunan niya. No? Pinakita niya sa China na duwag ang Pilipino. Oh. Kaya itong bansang China, mga kapatid, no, namihasa at talaga namang binubuli tayo. Kasi ang pagkakaalam ng bansang China, wala yung mga Pilipino, yung mga mukhang pera yan. Tapalan mo lang yung mukha niya ng pera, wala na yan. Ibibenta niya yung bansa niyan. Oh, ganun eh. Ganun yung imahe na pinakita ni Duterte nung kapanahunan niya eh. Kaya itong China, mga kabayan, wala na talagang respeto yan sa bansang Pilipinas. Oh. Kaya kung pwedeng idaan to sa gera, mga kapatid, para matapos itong issue dyan sa WPS, idaan na lang talaga sa gera yan. No, kung yan lang naman ang tanging paraan, no, para matauhan itong China na hindi niya kayang bulihin ang bansang Pilipinas, well, idaan na lang talaga natin sa gera. Ang problema din dito, mga kapatid, takot ang bansang China sa Pilipinas. No? Takot nga silang kumuha kahit isang buhay lang ng Pilipino eh. Oh, yun yung problema dyan. Pero darating din tayo sa punto na ganyan, mga kababayan. No, darating din tayo dyan. Hindi balayong mangyari yan, mga kapatid, na magmimiss or magmimintis talaga itong bansang China, no, sa kanilang pambubuli, no, na kung saan magre-resulta sa pagkasawi ng ilang kababayan natin dyan. No? At pag nangyari yan, mga kapatid, sigurado yan, tapos na tong bansang China na ito, mga kababayan. 'Di ba? Dahil yun yung nakasaad doon sa ating Mutual Defense Treaty sa bansang Amerika, mga kapatid. No. hindi yan malabong mangyari, mga kababayan. Magmimintis yan, no? Malay natin sa loob lang nitong taon na to, mga kapatid, makadali sila ng isang kababayan natin dyan, no? Masapol ng kanilang water cannon. Nako, the end of you na talaga, China. Di ba? Yan lang naman eh. Yan lang naman ang hinihintay natin eh. Ang Amerika, nandyan lang yan, no? Isang ganon lang ni BBM yan. Oh, wala na. Tsaka ang Amerika, mga kapatid, binabantayan nila yung galaw ng China. At talagang fina-follow up nila kung okay ba, wala bang nasawi sa mga Pilipino? Kasi pag meron yan, mga kababayan, no? Sampal talaga yan sa mukha ni Atty. Harry Roque, mga kapatid. Yung sinasabi niyang hindi daw tutulong ang Amerika, no? Kung sakaling magkaroon ng gera. Hindi naman tayo naghahangad ng gera talaga. Pero kung gera na lang ang tanging paraan talaga, mga kababayan, para tigilan na tayo ng bansang China dyan sa West Philippine Sea, di bali na. Di ba? Wag lang talaga mangyari, mga kapatid, no, na may masawi sa atin dyan. Nako, lintik na walang ganti lang talaga nitong mga inchik na ito. Gayunman, hindi patitinag at susuko sa mga ganitong pananakot at taktika ng China ang Pilipinas. These new Chinese Coast Guard regulations is nothing more than part of China's scare tactics to intimidate and coerce its Asian neighbors. It is provocative, escalatory, and increases the tensions in the South China Sea. Mananatili sa pangingisda at paglalayag ang Pilipinas sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Kung sakaling totohanin ng China ang kanilang banta, nakahanda ang pamahalaan na protektahan ng ating mga mamamayan. We would increase the presence of our assets as much as we can para kung sakasakali may mga insidente na nahaharas yung ating mga mangingisda at merong pagtatangka na arestuhin o i-detain ng ating mga kababayan ay mapipigilan natin through our Philippine Coast Guard.
Nanawagan naman ng NSC sa mga kalapit na bansa. Malalaman naman natin yan sa June eh. Kasi sabi na June daw, i-implement daw nila yan eh. Diba? By June, i-implement daw ng China yan. Manghuhuli na daw sila. Subukan lang yan nila mga kababayan. Ano? Subukan lang talaga nila. No, makikita talaga ng bansang China yung hinahanap nila. Well, itong mga ganitong action ng China, mga kapatid, pananakot lang naman yan eh. Sinusubukan lang naman nila eh. Kung sakali bang ipatupad namin tong ganito, matatakot na ba dito ang Pilipinas? Diba? Pero anong sabi doon? Patuloy ang pangingisda ng ating mga mangingisda dyan sa WPS. Diba? Tuloy lang kayo. Huwag kayong matakot. Bakit kayo matatakot? Nasa loob lang naman kayo ng sarili nating teritoryo eh. Sa atin yan eh. No? So wala kayong dapat ikatakot dyan. Kung sakali man, di, mangyari na ang dapat mangyari. No? Kung sakali man talagang tutuhanin niya ng bansang China. Diba? Yan lang yun eh. Wala na tayong dapat pag-usapan dyan pag talagang binaboy tayo ng bansang China pagdating ng June. Kanya nga lang itong China, mga kapatid, puro lang din naman to drawing. Diba? Takot naman ito pagka totohanan ko na. No? Hindi naman nila kayang i-execute yung mga pulisiya nilang ganyan eh. Puro lang naman kwento yung mga yan eh. Nabaliwalain ang bagong iligal na regulasyong ito ng China. And we call on all maritime states, particularly our neighbors in like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, to ignore these illegal regulations and sail in these waters to the extent that international law allows. Hinikayat Alam niyo mga kababayan, yung mga binanggit na bansa na yan, yung Brunei, Vietnam, no, Malaysia, tawag dito, Indonesia, yung mga yan, mga kapatid, hindi talaga nila pinapakinggan yung mga sinasabi ng China. No, hindi sila nababahala dyan. Kasi para sa kanila mga kababayan, gera na kung gera, kung sakali man. O subukan yung gawin yan. Pumapalag yung mga bansa na yan, mga kapatid. No? Bukod tangi lang Pilipinas lang ang hindi pumapalag sa China. 'Di ba? Kaya ngayon ngayong si President Marcos na yung yung presidente natin, no. Nabubuisit ang China. Dahil ito na nga lang Pilipinas ang pwede niyang kaya-kayanin, ngayon pumapalag na din. 'Di ba? Kaya nga lang, hindi tayo basa-basa pwedeng gumawa ng kahit anong action dyan dahil meron tayong kinukonsider mga kapatid na mutual defense treaty natin sa bansang Pilipinas at may mga implementing guidelines kasi yun eh, implementing rules bago ma-invoke yun. Kaya sayang kung sakaling gumawa tayo ng sarili nating desisyon gawa ng sobrang panggigipit sa atin ng bansang China. Kaya ang ating presidente mga kapatid, nag-iingat din. Diba? Dahil hindi basta-basta ang posibleng kahihinatnan nitong tension dyan sa WPS pagtuluyan ng pumasok ang bansang Amerika. Anyway guys, hanggang dito na lang tong video na ito. Iba na kasi din yung topic niya sa dulo mga kapatid. So dito ngayon mga kababayan, malinaw na hindi tayo atras dito sa pangbubuli ng bansang China mga kapatid. Yan po ang pinakamalinaw dyan. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood at mag-comment na rin kayo dyan. Hanggang dito na lang. Adios.